Salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan ang sidasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. Ang oras na yan, atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang oras na ini, dara po sa indo kan Losenya Electrical Supply. Para po sa mga di kalidad na electrical product, day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisan na sa Barangay Hall, kan San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Paano ka mag-online shopping ngayon? Bayad muna bago bukas parcel? Online shopping with ShopSafe. Bukas parcel bago bayad. Introducing M. Luelier's newest iwas scam service, ShopSafe. ShopSafe is an online escrow service which connects buyers and sellers safely online on Facebook Marketplace, Instagram, and Carousel. Magaan ng online shopping with ShopSafe. Download the Mcash app now or visit mluelier.com to learn more about it. Shop smart, sell safe with ShopSafe. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda
Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Mga karonda, magdangog na sa programang Barreta Asimplatica ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asimplatica ni Philip Baracena.
Reta Asing Platika ni Philip Baracena. Mga idol, alam nyo ba, mas na-enjoy ko ng paglalaba ngayon. Kasi 'di ba ang sakit sa kamay maglaba lalo kung kusot ka ng kusot dahil sa mga mantsa. Tapos, magiging dry pa ang kamay mo na minsan nagiging flaky o magkakaroon ng cracks. Hay, ayoko talaga ng ganon. Pero alam nyo ba mga idol, nung isang araw, napabili ako ng Pride Bar Blue kasi napansin ko ang daming mommies na bumibili nun. At in fairness, di sumakit ang kamay ko pagkatapos maglaba. Ang bilis ko pang natapos kasi isang laba lang, natanggal agad ang mga mantsa. Kaya naman mga idol, lalo na sa mga mommies na nakikinig, kung di nyo pa nasusubukan ang Pride Bar Blue, oras na para bumili. Dahil sa Pride Bar Blue, isang laba lang, tanggal mantsa agad. Di pa masakit sa kamay. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. Nakagat ka sa ayam? Irabax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, 699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, 499 sana. Ang common sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya mayang na. Saan na kita? Sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bawi na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani Sayusan. Tugang Diyos marhay na agapos tendo gabos. Pet suggest kita kan bulan na Enero. Aldaw po kita nin Biyernes. Iba niya to sa lado technical si James Oco, sa information si Dun Cabrillas. Duman sa transmitter si Chief PSG Jimmy Guanzon.
Pambirador di malas kita ngunya na pagkaldaw. Puro ilaga pa kitang masakit talaga kung minsan self-accident. Maski ba kung burat, tinatamaan kan aksidente, pambihirang buhay tayo ni. Hindi ang buhay kan tao kung dahil mo paman oras. May sa palos, Robin Hood. Style MacGyver, ang nangyari sa kuya ko niya na. Nervyos pati sa para trimobile, ta ori laga kita makairarom duman sa trimobile Luway ka sa padalagan kan trimobile, yaon sa tahaw, nag-overtake kaya kita digdi sa ano yan, tuong porsyon. Yan ang masakit. Nahulog ako duman sa may shoulder kan tinampo, mahal nason, magapo. Kaya ingat-ingat po duman sa mga amigutang driver. Mariray nga ning naka-jacket kita, alerto man. Pasakat ako, nag-slide, kaya yan ang masakit. Hoy, kumusta man palan kipunong barangay Vincent Boyet nagrampa ka na San Vicente Sur, digdi po siyudad kan Iriga. Kaya sa mga mapaserin dyan sa Banuan kan Balatan, ingat-ingat ka mo taan tinampo mahal nas. Lalong-lalo na sa mga paramotor. Talagang delikado. Maray kon si Ma'am Kyle nagpaparahigpit sa koleksyon. Sobrang higpit kaya ni Ma'am Kyle sa koleksyon. Sige manan pangulik tata maski inero na. Sabi nga ni Ken, ang buhay kan tao sa trabaho, timbang buhay man sa mga arog po kayo ng trabaho. Minsan nagmamadali kan oras. Takon oras na, pero ang nako ko kadikit man. Timbang buhay pa. Maray lamang kung naka-insured, dahil man kita naka-insured. Yan, kita piguhulog sa social security system. Kan network, yan ang problema dyan. Dapat ko may kunyan man kita, kumbaga tenure of service, yan ang hinahanap to sa profesyon na ini. Yan mga miyembros po kan media, garumayo man lamang tenure of service ang iba. Pag-abot sa indang trabaho, mayo man lamang assurance na naka-insured sinda, pero ka na insurance sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, dapat ang kumpanya, piguhulugan ko ta, ang mga empleyado, kan benepisyo, dapat sa social security system, bako sa nang igwa panganing PhilHealth, na dapat makuaman kan sarong empleyado. Ako, in fairness sa social security system na mandatory po ang ipinapautob baganinda. Dapit sa mga benepisyo kan mga empleyado. Kaya alam, pag-abot sa mga employer, yaon po dyan ang problema. Taday man hinuhulugan kan mga employer, ang sendang mga empleyado sa social security system. Kadakli po, maski darakulang kumpanya, sadit na tindahan. Kaya ang collectibles baga ka na social security system, ngunyan pong panahon, lampas 89 billion pesos. Imagine, kung makolekta yan, di dakulang tabang duman sa mga nagtitios na mga benepisyaryo kan social security system. Tapos mapatas na naman kan sendang premium hulog. Sabi ni Presidente Bongbong Marcos, magpataas danin hulog, tanganing kumbaga halangkaw man ang magiging benepisyo kan mga naguhulog sa social security system. Ano yan dyan tatabtabon sa mga empleyado. Sala bagang sistema, pag abot po sa arog kaining bagay, yan po ang naobserbaran ko. Dahil pagpataas ng premium, taday nga ni tinatasan ang benepisyo kan mga membros kan social security system. Ay ano man ang mga ahensya po inikan sa tuyang gobyerno ta ang pigpaparaisip sana para sa sainda. Alagad kan panahon na SSS baga saro ini sa
kumbaga nawara, so nagkapirang milyon na pundo ang nakinabang sa mga board of trustee, poon presidente. Sa naging milyon baga sa mga bonus, alagad sa mga naguhulog dahil taasan sa indang benepisyo. Yan po ang masaklap na nangyayari digdi sa tuyang nasyon. Ngunyan, nagdadangadang na naman po ang eleksyon. Kadakol na naman ang mga abang sisiram na promesa kan mga politiko. Digdingan sa Rinconada area, may pinagsasabing mga bulkan. Anapod sa mga politiko digding nagpaparapromesa, bulkan. Ay pambihira. Pirang bulkan ang yaon digdi sa probinsya kan Camarines Sur, bako sa ng Rinconada area ng mga politiko. Kadakol po baga. Kung niisipon nga ni, pamilya na, politikong bulkan, pamilya bulkan ng mga politiko. Dapat iyon na po yan ang iapod sa mga politiko digdi sa probinsya ng Camarines Sur na ang kaisipan magparapayaman sana, dynasty, kan sa indang pamilya. Sinda-sinda na sa ng mga pamilya, iyo po ang nakikinabang, nagpapayaman kan kwarta kan na probinsya ng Camarines Sur. Yan po ang katotohanan. Kung may kalamidad, nagdudurolag pa digdi sa tuyang probinsya, nagpapasiram-siram sa ibang lugar. Yan po ang isipon kan mga butante niya to na pag-aabot kan eleksyon, nabubulong-bulong sana kan sobre. Ay inda kaya mayo pong asensoan sa tuyang probinsya pag-arog kayan. Sa inman na sulukan Rinconada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Kaya iboto sa nanindo permi yan. Ako ang kampanya ko, permi nindong iboto basta pigtataw ang kamuning kwarta kan mga politikong ini. Yan kaugmahan kan mga taga Camarines Sur. Dawa nagtitios nan sa indang mga buhay basta sinda matawan kan dikit na ribo na kwarta kan probinsya. Nagrahe na kan mga buhay kan mga politiko ini. Duman kay Kapitan Melvin Barayoga, ta piyesta ngon duman kita. Si Kapitan Melvin nag-iimbitar ko niya na pagkaaldaw. Dakol dan furog sa iya kinahon. Ali sa congressman saka sa gobernador kan probinsya kan Camarines Sur. Kaya si Kakap Melvin karon nagbuno nin orig. May palitson pa. Bunggaan piyesta duman ki Kapitan Melvin Barayoga ngonya na pagkaaldaw. At yan duman ako mapangudto ta. Libre doan inomon, libre doan kakanon, libre doan pulutan. Pero nasa linya man si Ate Glenn, maray ko init, Nabwa is like a Singapore. Go ahead, tabi Ate Glenn. Aba, napapangirit ako sa imo karon daw, Philip. Maray na pagkaga, mas kinanto to yung panahon, talaga nga pitiw duman sa mga maruluwas. Orog na kung nawarakan na 4 wheels karon daw, Philip, sa ano man na oras, pwedeng magbakuran. Aba, na pati, kasabay kan na malipot na duros, sa bulan na January, yun yung pinakamalipot na bulan sa laupunin na sarong taon. Daugan ko yan, daugan December. January talaga abaan ng lipot. Kaya maging malikay duman sa mga maruluwas kung talagang dahil maiwasan, perming magdaranin na pang-proteksyon sa sendong sa diri. Happy Fiesta, nadangog ta ka, pinag-mentionar man fiesta dyan sa Sagrada Baaw. Happy Fiesta kay punong barangay, ang satuyang pag-ariba, Melvin Barayoga, Karanda Philip. Ngunyat talanan ka fiestahan dyan sa barangay Sagrada. Nagaramdaman ko may nagpaabot ka ng informasyon ano daw may akong maaksyonan ini kan na kapitan dyan sa Barangay Sagrada. Niya ko aram ko si amigo Melvin Anyaon dyan.
ining reklamo sa kadakol na mga baray-basay na ayam dyan karandang Philip orog na sa parte kanso na uno kan barangay Sagrada Baaw ano daw kung naasikasuon man ini kan mga may sadiri na igakod ang sa indong mga atama na ayam Maray kan ipasiriod kay Kapitan Melvin. come again. Ipasiriod kay Kapitan Melvin darawon dyan sa munisipyo kan Baaw. Ay, yun yan na problema. May na-aksidente na pala dyan, motor, or medyo nga ni sa kadakol ng mga ayam dyan na nagbabalaw-bagaw. Ngunyan ang problema, pag naka-aksidente na, wara na nin may sadiri. Dahil na nag-aako kung kiisay ang may sadiri kan Ido, karundang Philip. Kadakol man bagang alalay si Kapitan Melvin, may kagawad na pwedeng mga magsiriod kan ayam dyan. Dakol talagang pwede magtaong atensyon kayan. Isa ito mo nakakasakop kan suna uno na kagawad. Dapat sa ini sa sikasuhon, pwera kan pagkalkal kan mga basura. Siyempre ta naghahanap pagkakan, gutom garoan ayam. Dahil na asikaso natural makalkal nin basura mahanap pagkakan. Dapat asikaso ni Carmen Sadiri. Sabi nga ni kayo na aksidente na tugang kay utugang pa lang kay na aksidente, dapat ngaya aso mo itali mo. Kaya lang ngaya garo dyan sa Banawaan kan pa sa zona uno, magpasiring ka ngaya dyan ma'am. Kadakol kan mga ayam dyan, delikado ngaya sa mga motorista. Kaya dapat maging responsable kitang may sadiri. Igwa na kaya ng batas, Animal Welfare Act, dapat maging responsableng pet owners ang gabos. Bueno, sa tuyang iba pang informasyon, Karanda Philip, pinagkonforma kan Commission on Elections, may gwa pala rin duwang lugar sa Bicol, ang ipinagsirarom sa red category na inaapod o kaya areas of grave concern para sa May 25 national and local elections. Kinaka-involtuan ini kan Masbate City, naturalmente sa Bicol, Permian Masbate. Ang Masbate City, asin man ang Banawaan kan Baleno, anas probinsya o gabos ini duman sa probinsya kan Masbate. Ang Masbate talaga, notado yan pag igwa kan kasiributan harap na kan eleksyon, talagang saruyan sa pinagsasirarom sa area of concern o kaya po pinag-apod na red category ngunyan. Ini pong Masbate City, areas of grave concern, and itong Baleno dyan sa Masbate. Katakot ka ini, pinagtakusog kan Police Regional Office 5 ang sa indang mga lakdang asin presensya sa mga naunang bita ng lugar. Saruna rigdi ang pagkag kan Provincial Election Monitoring Action Center o kaya PMAC, magsiserving sentro kan operasyon para sa pagmamanman, koordinasyon asin konsolidasyon kan gabos na aktibidad na may kinaaraman baga sa eleksyon dyan sa Masbate, karundang Philip. So saro na naman ini sa imo-monitor kan autoridad ngunya na paparanina ang kirilian sa Mayo 12, 2025. Sa dakulang problema dyan sa probinsya kan Masbate. Mientras tanto, ining mga nasuluan na mga residentes, nasuluan ni Harong sa Legazpi City asin Batu, Camarines Sur, ini naka-resibi na palan, tulos na naka-resibi kan tabang gikan sa DSWD. Tulos na tabang gikan sa DSWD Bicol, ining nakuha kan mga biktima kan magkasuruway na kasulo sa Legazpi City asin sa Batu, Camarines Sur. Sa barangay 17 Ilawod, Legazpi City, kung magramduman sa ng 19 anyos na estudyante ang nagadan, matapos matrap sa nasusulo na boarding house, bandang alas 4 ninma umagahon, kan nakaaging Enero 8. Nagaloy nin lagpas 2 oras ang kasulo, antes dagos naman na pinagdeklara baga ng fire out, kan Bureau of Fire Protection. Tulong establishment pa na damay, gikan sa nasambit ng kasulo, kay banan na ang rehistradong boarding house, kung saan naka-star ang biktima na natrap. And nakipag-coordinar na ang DSWD Bicol
sa pamilya kanagadan sa kanin matawan kan funeral assistance asin iba pang tabang na kaipuhan. Mientras tanto, duwang iba pang borders na naapektuhan, nakareceive man kan relief goods na may kabilog na kantidad, 13,633 pesos. Mantang sa Barangay San Miguel, Banuan kan Batu Camarines Sur, sa ruma na pamilya na nawaran ka restaurant, ang pinagtawan kan food pack, asin non-food items, na nagkakakantidad 8,435 pesos. Pero di makaka-receive man sindakan 10,000 pesos bilang parte kan assistance to individuals in crisis situation AIC program kan DSWD. Sa presente kadagos ang investigasyon kan Bureau of Fire Protection kaganing aramon ang kausa kan nasambit ng mga kasulo dyan sa Batu and dyan sa syudad kan Legazpi. Pero ang karayan digdi sa lado kan DSWD, yan tulos ang assistance na sa indang tinataw duman sa pamilya kan nasambita mga biktima. Yan karandang Philip at sa tuyang mga dagdag na informasyon, Glenda Biaris reporting. Salamat Ate Glenn sa mga dugang mong informasyon. Paghali sa ayam, nakaabot sa Bureau of Fire Protection. Abot sa mga kasulo. Pati nagkigirong si Ate Glenn, sabi kong ipasiriod kay Kapitan Melvin ang mga ayam dyan sa Barangay Sagrada dahil naggirong. Sa piyesta mo niyan, baka mapulutan pa yan. Maray kung magdagos naman sa munisipyo. Kung magdagos sa mga parapulutan ng ayam, tapos ka mong mga ayam ka mo. Ganyan pa, di malipot-lipot ang panahon, ay, kay Kapitan Melvin, kinaunan purog, pulutan dyan ang kulang. Nasa linyaman si Karondang Raquel, pasok. Salamat tadi, Karondang Philip, maray na kasi matinti ka po sa kantabay. Sa tuya pang dugan informasyon sila di lokal pinagkumpirma sa ngunyan ang Commission on Election of Public COMELEC na igwang duwang lugar idi sa irarong sa Rion Bicol na isa sa irarong sa red category o areas of grave concern para sa mayayari 2025 national and local election. Iyo ini ang kinakabilangan kang Masbate City at Sinabanwan kang Belino na pawang haliyan sa isang probinsya kang Masbate. Kadakot kay ni Urupang mas pinahiwas kang Police Regional Office Number 5 antay na malakdang at presensya sa mga daon na dito ng lugar. Karoon na igdi ang paglalansar kang Provincial Election Monitoring Action Center o PMAC na magsisilbing sentro kang operasyon para magmanman, koordinasyon at konsolidasyon kang gabos ng aktibidad na may kinaaraman sa eleksyon sa isang probinsya kang Masbate. So, ni tabi Karondang Pilipan ng pinagpaluwas kang COMELEC ang election areas of concern category red, yaw dyan ang Region 2, Region 5 na kaiba ay ang kinakabilangan kang Balino asin Masbate. Yan idi sa Rio Bicol na pinagtaas na ini igwa ng categorized color hali sa Commission on Election nasa red category na ang naon ng bida ng lugar ang Balino asin Masbate City gabos yan sa Islang Provincia ang Masbate. Yan sa informasyon hali sa newsroom ako Cáceres reporting. Salamat Karondang Raquel sa mga dugang mong informasyon. Lapit sa areas of immediate concern kan Commission on Election. Pag-abot po ka na eleksyon. Kumbaga, yan po ang mga may problema na mga lugar pag abot kan eleksyon. Kumbaga mainit ang politika, mainit ang mga politiko. Sa bagay, digdi sa Rinconada area, sa Kamsur, medyo kunyan lang, simple lang ang pamumulitika digdi kan mga politiko. Kanya-kanyang monitoring dapit sa mga kalaban.
Mala. Na-monitor na nga ni. So, pinagluluwas ng mga food packs. Rinamalan tulos ka na CIDJ, pinaluwas na halida ito kay Mayor Legasyon. Tapos kay Congressman Gabi Bordado. Nagluwas pa sungak pangaran ni Mayor Permen Mabulo, Bong Rodriguez. Ay ano nang buhay tayo ni Digdi sa Camarines Sur. Yan, ninapot ko sa rumpunong barangay kan Iriga. Poro parehas man nga iton, mga anomalya. Yan ang katotohanan po dyan. Politika baga. Kanya-kanyang monitoring. Kumbaga, logi. So, madakop. Dawa picture lang, ipapaluwas. O, yung yan, mga day nagtao kan relief ay inda. Parautunan mga tao, takan panahon. Digdi sa probinsya kan Camarines Sur, igwang mga bokboko na bagas, dahil man ipinanao kan probinsya. O, ipinanao kan ma-eleksyon na. Ay, napangyayari. Di gani ka magpara sa ragin-sagin. Para lapa mo na subagas, antes ipinanao sa mga taga-probinsya kan Camarines Sur. O, isa yan, nagkakapot kan probinsya nin Camarines Sur ngunyan. Estado nindo yan kung isay na mga politiko ang nagkakapot digdi sa Camarines Sur na pag ma-eleksyon maski mayong kalamidad may mga pinagtataong relief. Dahil nga ni kita magparainutuan digdi sa Camarines Sur, kamo mga politiko, kamo man sanaan nagraraot kan sendong mga pangaran. Sagin-sagin man kamo ngaya naglilinig na makmong mahiling nindo si Kong Elri nagtatarok ay pambihira. Totoo man daw yan. Ako sinasabi ko lang po ang katotohanan, tapi picturean nagkukugos-kugos sa mga gorang. Sagin-sagin na matinabang sa mga gorang. Kan panahon ni Dipuntong Congressman Governor Luis Villaperte, nag-aapon ito ng mga mansanas. Duman sa mga gurang. Ngunyan, iba na. Ang ginigibo kan aki. Aki kan agila. Hindi kung totoong agila ini. Sabi ba kayo ito ni Dipuntong Senador Edmundo Siya, garong yan nalaog kita nin uwak. Sulo-sulo yung agila ang luminaog sa tuya. Garong yan uwak ini Yan ang masakit. Kung uwak ka ito, laging agila na ngunyan. Mas sinaklot baga, mas malupit. Kaya, unagad din daya narisakan mga taga Camarines Sur. Sabi man kan iba, ay, bilib na nga ako. Taga-Erigan nagsabi kan digdi, itong bistadong pamusong politiko kan panahon. Nasagkod ngunyan, buhay pa. Mga suanoy ng politiko. Bilib na nga ako sa kay Congressman El Rebilla Perte kung nagtatarok na yan nin kwarta. Amak mo kung kwarta na yan, pigtatarok. Tapos biglang bubuluton. Yan nga, bilib ako. Pero ngayon yung nagtatarok nin paro, kabutigan na yun. Kabubuan kung sa bato. Kung sa buhay, potnay. Yan po ang katotohanan. Digdi sa Camarines Sur. Kaya di kita magpara sa ragin-sagin. So iba nga ni, dyan sa nabuan, nanatawaan ka ito kan relief na mga bukbuko na baga sali sa probinsya. Anong sabi? Binodbod ko sa nangyay sa manok. Dahil man niya makakanin tao. Amak mo siya na yan. Pasalamat man niya. Tanatawaan daw. Bukbuko na bagas. Kaya kanya-kanyang gimmick po ang mga politiko digdi sa tuyang probinsya. Na nga ni magparasagin-sagin malinig. Puro parehas, basta politiko, yaon po dyan ang kalukuhan digdi sa Pilipinas. Mayo man digding malinig na politiko, yan ang sabihon ko sa Indo, yan ang katotohanan na nangyayari.
kung malinig ang record kan mga politiko sa Pilipinas, pwedeng nag-asinso ang mga tao. O ngunyan, mas takol baga ang mga tios na ginagamit kan mga politikong ini. Kaya nga ni kadakol pirman ayuda kan gobyerno. Diyan po nabibinsir kan mga politiko ang mga tao na piga-ayudahan. O, porbara na dahil mag-ayuda ang mga politikong ini. Ang gobyerno sa mga nagtitios kung baga tubudan sinda. Kung mayo ng tios sa Pilipinas. Dahil man manggagaranan mga nagtataram na mga politiko na iba. Ngaya kami para sa pagbabago. Mayo man yan, puro pagbabagoan kaisipan. Pero mayo man nababago sa sistema kan gobyerno sa Pilipinas. Yan po ang katotohanan dyan. Ano man ang babaguhon ninda, mabayadan ang utang kan Pilipinas sa ibang nasyon na trilyones de pesos na. Bako ng bilyones ay inda. Ito na nga, magparambugan ang mga taga-Camarines Sur, ang Pilipinas. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Report! Pero nasa linyaman si Karondang Raquel, nagbabalik, pasok. Salamat tadi, Philip. Sa rato yung pangdoon informasyon sa lalo lokal, kung magiging doon tadi kayo ng Philip na nakalis na taon sa kambulan na Oktubre, particularmente na Oktubre 22, 2024, ang magragat ang bagyong Christine at inilubog ang pirang parte sa kabikulan, particularmente ng siyudad ng Naga. Apat na aldaw matapos ang mangyari ang nasabi ng pagbaha sa siyudad ng Naga. Personalmente, binisita ini ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ang naunabita ng siyudad at pinagtutugok ang presidente sa Department of Public Works and Highways o DPWA na i-revisit ang Bicol River Basin Development Program para maibsan ang grabing namamatay ng pagbaha sa enterong kabikulan. Kaya nakaaging Enero 7, presenting taon, 2025, nagbisita na ang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways, hali mismo duman sa Central Office sa opisina ni Mayor Nelson Ligacion, tanganing konsulta ang programa mapadapit sa flood control. Ipigpahayag ka na sabi ng leader ng DPWH na pwede mapuunan ang first phase ng pagtatrabaho ngunyan na first quarter ng Enero 2025. Nagpasalamat man ang grupo ni Engineer Jacinto sa mga sitwasyon kang alkalde para masiguro na magayon ang magiging resulta ang naunang kita ng proyekto. Nagpasalamat man ang mga Bicolano kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Huli ita mababawasan na ang mamamatayan na grabing pagbaha igdi sa enterong kabikulan, partikularmente na dyan sa syudad ng Naga na haloy na nagpapasakit sa mga Nagaenyo at sa iba pang Bicolano igdi sa Rio Bicol, partikularmente na pag nag-apaw ang tubig dyan sa Bicol River Basin, apektado ang pirang lugar ng Rinconada area, partikularmente na ang syudad ng Iriga. Lugar na bareta sa lado lokal para sa RTN, si K.R. Juronda, Kapag Carteran, reporting. Report! Salamat Karondang Raquel sa mga dugang mo pang informasyon. Yan pala sa San Vicente Sur, di po siyudad kan Iriga, nagkaigwanin na sesyon regular an sanggo ng barangay. Nanginutan mismo ni punong barangay Vincent Boyet Nagrampa ang sesyon na pinag-urulayan dapit sa budget ka na sinambit ng barangay. Lampas pala 5 milyones na pesos ang proposed budget na gagamiton ngunya na taon dyan sa naunambita ng barangay. Mga priority project ang tatawanin doon siyempre ka na Barangay San Vicente Sur kunya na 2025. Kula naman ang budget ka na San Vicente Sur digdi po sa siyudad kan Iriga. Dan may pinakadakulang budget digdi pag-abot sa National Tax Allocation o ining inaapod na NTE ka ito Internal Revenue Allotment ang Barangay San Nicolas talagang
kasyahan po an budget digdi kan barangay pag-abot sa national tax allocation. An iriga nga ni lampas ng 1 billion pesos ang budget kan NTE. Para man yan sa mga proyektong gigibuhon kan lokal na gobyerno kan iriga. Hindi ni ba naghahanap ha? Inadaw nga sa mga pigpromesa kan Arriba administration kan panahon. Ito nga yung community college. Ito nga yung city hospital. Tapos ngaya, ay gwapa po mga pagpromesa digdi sa syudad kan iriga. An Arriba administration na day pamangon niya na re-realisar. Kundi kabali man dyan sa naging bulkan. Sabi kan iba si Congressman Migs Villaperte. Ano yan ta? Basta mga nagpopromesang day na uuto, bulkan ang apod, yan ang hapot. Nabantog kayan bulkan, haling buhi. Diyan pala sa banuan kan buhi, gawa ng bulkan. Ay napangyayaring buhay tapoy ni digdi sa Rinconada area ta nagdadakol an bulkan pati an probinsya kan Camarines Sur na ulakitan kan mga politikong bulkan an ugali. Ay niya ko masakit pag-arog kayan pag mga politikong bulkan na nang uulakit ay dipisil yan. Dapat mabawasan digdi po sa tuyang probinsya. Pero pinapanganaan kan mga bulkan sa tuyang probinsya bako sa nang Rinconada area. Pero dahil taman panganaan pagparatuyawon ta masupog man sa kahirap man. Naka may mga nahahaman man kaya lang dahil pa man arog kan Arriba administration dahil ta sa sinusurog. Para tulong taon pa sa naman ang termino ni Mayor Rex Oliva saka ni Vice Mayor Edsel Sirano de Maiwat na dawa turog permi kunong tindag. Permi kunong purag. Pag sinabi ka ang purog, sadit kaya pagkaday mo nagdadakulan syudad kan irigata, purog. Aray kung 4 kantos na doon ako na yan. Kaya dahil man po kita nagngangalas kumbaga nakatulong taon pa sa naman. Kumpara kan mga nakaaging administrasyon na siyam na taon. Nagbalik giraray pagkatapos kan siyam na taon. Rinibayan giraray sa sayang tugang na lalaki medyo nga maluya-luyan sa imong talagan. Balik tanga kiinay. Na maluyan talagan ni kuya. Yan po ang katotohanan digdi sa iriga. Kaya kita magpara amo man hinahanapan man tulos din donin kumbaga accomplishment achievement si Mayor Rex Oliva an Arriba halat-halaton taman may panahon dyan malay ta sa ikaduwang termino ni Mayor Rex Oliva o mariba ng interuan iriga nagray nangod sabi kayan kan mga tugang nyatong itong nagray nangod nagsiram nakabuhay sa di Arriba kita nagpapakonselo na lang ang iba, puro tulos pagtuyaw. Pero ako may mga nahiling naman po akong accomplishment na naman si Mayor Rex Oliva. Saro kayan ang City Hall baga. Kadakol dyan mga additional. Itong mga gilid-gilid, pigbugtakanan mga additional na slab. May aircon pa. Nagrahay na kan buhay. Pero antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom.
Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon in Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, asing iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, asing posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine Standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto sa kungunyan. Tayo na sa Enloye, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. Ito ang tulay ng tagumpay, tulay ng pagmamahalan, tulay na nagbibigay buhay. Dito na sa Enloye, tulay ng pamilyang Pilipino. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Wala po kitang 4 minutos, makalampasan alas 9 nin pagkaaga. Kamusta man sa mga parantabay niya to dyan po sa Banwan kan Buhi, Camarines Sur. Dr. Renz Donato asin man kay Mayor Rela Coste, kay dating alkalde Margie Moran Aguinillo,
si dating alkalde Jonas Belsa. Oya pa po an medyo mamundong barata duman sa Premier Distrito kan Camarines Sur, nagaba asin buminagsak kan bulan na Disyembre an nagkakantidad 80,960,000 o 960,304 pesos o 71 centavos na flood control project sa Tapi Lupi, Camarines Sur, nakatatapos pa sa nang gibuhon kan nagtalikod na Mayo 2024. Ana proyekto pong ini pinagsasabing construction of flood mitigation structure, construction of riverbank protection structure sa Libmanan River, Barangay Tapi, Section Lupi, Camarines Sur, ang kantidad 80,966,304.71 centimos. Hamak mo yan. Sabi kan mga nag-comments, grabe, tinipid ka so materialis kayan, pambakal nin boto, ma-eleksyon na uli baga sa Mayo. Medyo mata-mata mga taga Premier Distrito. Manasaro nagtitipon man kaya garon yung pangwara sa tawo niya na 2025 election ang mga botante man sa lagang 2,500 silingaw na kan palpak na serbisyo. Si tinaw sa enda pagkaaga Mayo na ang karibay tulong taon na naman na pag-evacuate pag mayuran na makusog sala raot panahon mamuklat na kita ang mga mata taga Camarines Sur pati igdi sa First District. Tama, halos pag mga tao niya busog pinipili lang. Tapos na involved sa proyekto na yan dapat imbestigaran asin bako sa nang puro matibay ang pundasyon kan bulsa kaya di naging matibay ang pundasyon kan proyekto ay pangyayari. Paano kaya nakapasa sa nag-inspect ang project na yan, dakulan padulas na buktak para sa na makapasar sa inspection. Pahalnas. Very well said po. Gibong hep-hep kaya arog kaya ng tibay halos mga project ni Congressman puro naapon. Hep-hep gaba. Kung si Simon contractor kaya dapat manimbagan bakong suba-suba itong price project. Dapat sa naman sa tutuyan kan sarong warranty simbagon yan kan contractor sa review and project specifications. Dapat may concrete piles yan o pelote na nakakabitan ng mga kabilya para dahil basta magguho ang reprap o kung buhos man yan. Sana manimbagan dahilan sa dakulan budget. Ano ang nangyari? Mayo man, puro kurakot. Pag mauli ka mo nin Bicol, hori ka mo. Nin traffic, Saragay, Lupi, asin Libmanan. Ay garupig papadangugan kayo ni si Congressman Hori Bata. Hori, ang bata. May 10% manakaya sa project na incentive tapos nagpaparako pa nin sobra. Hala, si Isay may project kayan. Enot. Si mga botante ba ganin daw mahon pag natatawa rin kwarta asin pinapadala nin konsyerto. Halos magruluan mga mata. Sa kaugman kaya yan ang karibay kan boto ninda palpak na proyekto kaya iboto pa nindo ulit. Kwartang pinapanaw maski palpak ang serbisyo, abo nindo kan tol-tol na magtrabahong politiko. Tapos sabi ka ni Pak, tunay po. Sana mag-isip-isip man ang ibang tao ngunyan sa pagboto bakong kwarta ang pinapairal.
na dapat huring mararaot kaya siya pag nagpupugol nin tubig baha siya pa enot na naraot. Anong nangyari? 10 milyones ang gastos, 70 bilyones ang bulsa. Malamang mas dakulaan nasa bulsa arog man kayan ang natinampo digdi sa Barangay Aper, Santa Cruz, haling Kukol, Libipan. Grabing mas lamang nasa bulsa. Biroon mo na 55 milyon nagibong 2 kilometro sana. Pambihira. Grabe talaga ang kurakot pati ning Kukol, Libipan. Pigagaramit panindong mga politiko kamo. Bagay totoo yan. Sabi kan yaon sa Philippine Coconut Authority at ang proyekto MIG. Gagalap-gapan nga kan mga politiko sa probinsya at Camarines-Sur. Ay grabe man ngod. Ay ba na dyan? Ining mga pan-relief na ini kan DSWD na baka umanali sa inda. Politiko na nananao. Pigtatarago pa. Pig paparaguruntingan pa, pig pipili pantatawan, ay day daw kita pagparaurtuon, aragtaon kan mga politikong ini sa probinsya kan Camarines-Sur. Sa nagsuyaan na, pero minsan ang naisip, come sure! Yan na masakit sa mga tao, porkit pinangakuan, kamo nagtubod man, kamo sa mga mahamis na pangako. Ayaw na kaya magpabudol pa sa masunod na eleksyon o nga na eleksyon. Dapat nang imbestigaran ang mga arog kaning proyekto kadakol ng mga flood mitigation projects na nagsisipagbagsakan, dakol na buwis kan na mamanwa na nasayang. Dapat maitukdo kung sa irisayan mga dapat manimbagan sa mga palpak na proyekto ini si inhinyero kaya si politiko o baka naman si kontratista mismo. Kabali na dyan ang DPWH. Pwede man, nakasuhan ng kontratista kayan dahil maninda sinusunod ang program of work. 5 billion man po ang budget kan DPWH sa Bicol in 2023 alone. Nakulang kwarta. Tapos ampaw ang pakagibo. Nagtitipid sa budget kaya may piglalaanan man sinda sa kwarta para sa eleksyon, pangwara sa mga tao para mauto. Uli ninda ang mga tao agi sa kwarta. Linubak lang nakamuting kahoy ani binulos dyan bakong semento kaya inatong tulos nin sulog. Sus Mariosep. Nipis kan pakadali kaya siguro nadali tulos kan tubig. May hibi man baga. Halatang naibulsa, dapat manimbagan ng kontraktor kayan. Grabe talaga pagkalikasan naan maningil. Sa sobrang uran, lumoy ang daga, asin dakulan na perwisyo, paldo, cheap material, kan labor, maybe. Sayang po, naatong sana si almost 81 million pesos. Imagine. Si 80 million kayan. Pambakal boto ng 2025 election. Hep, gaba. Sabi man kan saro, jali bilang katapat kayan. Hep, koray. Nasala na ang bulsa kan mga buaya ang balos ninda perwisyo sin kapamakan sa tao. Buwis nin tao dapat ibinabalik sa tao nin marhaya sin kapakinabangan na benepisyo. Oh, wow, jackpot sa papulburon na flood control. Congratulations sa contractor. Nakaka-proud po ang patrabaho mo. Cheers sa haloy ng pag-iiribahan kan mga politikong mayong kwenta. Kaya 40% ang budget niyan napapasiring sa governor, congressman, tapos contractor. Subcontract pa, kanya-kanyang kalta sa budget. Kaya yan substandard ang materyales. Substandard pa, paggibo kayan, raot tulos. Erak man kan mga taga Camarines-Sur, sinda ang nagpapayaman, magmata na kamo. Yan ang sinasabing ka-vertical project baga, kadakul ang napasabulsa, ninda. Second wealthiest province ang Camarines-Sur sa Bicol region. Ang hapon, mga taga Camarines-Sur daw ang mga naging wealthy.
Yan ang pigpaparapos. Dati kan naglalaban mayor dyan sa to. Nabanggit permen pag-iriba niya, congressman, gobernador. Yan ang project na pinagmamalaki. 80 milyones de pesos, sobrang budget. Tapos mayo pang sarong taon, na wash out na tulos. Kaperte baga. Pagparahiling-hilingon, grabe si Tabang Tabang kantimplada kan semento. Tapos kasaradit kan bakal na ginamit ya nawas out kan baha, sayang kan kwarta kan gobyerno. Boto pamor kan mga korap na politiko dyan sa First District kan Camarines Sur. Halat-halat lang data ay guwang pampalubag loob si Jebe. Ganyan talaga pag ginagawang gatasan ang mga proyekto, lalo na taranin na naman ang eleksyon para pantaw sa mga atama na trolls, COMELEC officials, mga makaherak-herak na tao kan kamsure na sasarong pamilya nagyayaman sa Camarines Sur. Duminagdag pa si Ryan Bang, Bakero, Hep Hep, Koray, yaon si Kunyan, Marco Gumabaw. Pero man ini na mapadaog dyan sa tercer distrito na perming naglalaban, artista, dinadara kan sarong pamilya sa kamsure na politiko para may kalaban sa napermi ang Pintibilya. Ay sos, yun na yan, sinasabi, halatado ang budget, kinurakot, mayong duda, ano na yan, tapos marayabang pa, sos, Mariosep, masupog-supog man daw po kamyo, tabi. Asin maherak sa mga tao nag-aaragi. Siguro po nag-aagi ka man dyan. Dahil man pakapaslo sa perak. Dahil nag-aeroplano ba kaya ng mga mayayaman na yan na politiko sa Kamsur. Kaya dahil man hindi namamatian ang traffic sa kanlubak dyan. Dapat siya na talaga na investigaran yan para maraman kung si Isay ang kurakot, sinda, permi ang basog, kaya sana nga madaog na yan. Mayo man kaya dahil madaog, nagbabaan ng kwarta pag-eleksyon, hindi sa kamsure. Dapat pa-investigayan para malaman kung taarog kayan ang nangyari. Mahala na po kamong mag-atid-atid sa mga proyekto digdi sa Camarines Sur. Ito nga ning pasakaw to Balatan Road. Rap road pa man giraray. Sabi kaya, dahil da magaba-gaba itong mga bukid dyan. Ang binagaba na baha. Naglalandslide. Sa malumoy ang daga. Kaya dahil da natatapos ang proyekto. Pero ang budget yan, bilyon. So pinaluwas kan panahon. Ang author na si Congressman El Revilla Perte. Iyan lang. Normal. Nag-isip-isip ang mga taga-Camarines Sur sa mga arog kaning proyekto. Tapos ang pigpaparasol so nakaaging administrasyon kan lugar, kan distrito, Isus Mariosep. Para sa ragin-sagin ka mo, digdingan sa banuan kan buhi. Kailangan man basulo nindo sa Bongkok, ay ano yan, Bongkodin Highway. Si Congressman Nansing Alpilor na ginaranan na nga ni itong Bongkodin Highway, pinangaran na ki dipuntang Budget Secretary Emilia Bongkodin. Tan paghuna, completed project na, pero yan, lubak na highway dyan sa ano yan, lubak na tinampo dyan sa may Dilapin. Yun ay ko magayo na proyekto, kaya lang kumbaga bako sa ng bilyon ang budget. Maluwas ini dyan sa probinsya kan Albay, sa Malinaw. Pinuunan ini kan panahon ni dipuntong Congressman Nansing Alpilor, road opening. Tapos binadgetan makusog kita pag-abot sa pagkuanin budget mismong budget secretary. Si dipuntang Emilia Bongkodin, taga Parina. Paano? Taday lamang na simento hanggang sa road opening. Yan ang dakulang kahaputan po. Pag-arog kayo ng mga proyekto, kapit paparabansagan, bako ng Bongkodin Highway, Bongkokan Highway. Nagirumduman ko pati digdi sa Barangay Santo Domingo, digdi po syudad kan iri, kanday pa yan na si simento. Pigtatanuman talaga ng mga bungkukan ang tinampo. Insulto baga sa mga politiko pag-araw kaya.
Maray nga ning itong dipuntong DILG Secretary Jesse Robredo pinaluwasanin pundo an paghali digdi sa may Barangay Santo Domingo abot duman sa Barangay Santiago Sudad kan Iriga kaya yan na simento. Panahon pa ito ni dating alkalde Madilio Robe Alpilor. Dingon yan, medyo kukunya na bagayan, katalot-kalot na naman. Ang paka-espalto. Kan espalto, dahil man nag-ahaloy, pag pigpaparauran, pigpaparabaha ang tinampo. Kumbaga nagtuturoklap man, normal. Digdi nga ni sa San Nicolas, nagtuturoklap na baga ni espalto. Saka kung iisipon baga, provincial road po yan. Dapat ang nag-asikaso kayan. Probinsya kan Camarines Sur. Yun ang paghali digdi sa syudad kan Irga, pasiring sa Banwaan kan Buhi. Provincial road yan. Bako man yan national road. Kaya siya ang babasulon. Kung yan raraot ang tinampo. Siyempre, nagkakaput kan probinsya. Langan man ibasol yan. Sa Arriba Administration. Ayan po ang dapat isipon kan tao. Mayong ibang babasulon. No, so congressman, digdi sa ano yan? 5th District kan Camarines Sur. So governor, magtugang baga sinda. Provincial road, magtarabangan kung baga sabi nindo sumpay buhay na. Ay isti sumpay tubo ta, magtugang na nga ni. Dudominar na halos ang mga distrito digdi sa probinsya kan Camarines Sur kan sarong pamilya ano ta dahil nagkakaparakarhay ang mga proyekto po digdi o dyan sana sa Banwaan kan Buhi ang solder kan tinampo dyan kaumahan dahil lamang napapalakbang ano yan kung iyo bagayan ang inaasikaso kan mga nanunungda tapos ang presidente pa kan Mayor's League of Camarines Sur si Mayor Lacoste malakas sa pamilya Villaperte malakas sa gobernador sa congressman tapos dahil man lamang yan na asikaso sa iba ang ginigiribo kan mga politiko digdi po sa probinsya kan Camarines Sur kumpara sa yan sa probinsya kan Sorsogon na talagang tol-tol ang mga proyekto, magagayon ang tinampo. Tapos sabi yun, dyan sa Banwaan kan Buhi, first class municipality, nagray na. Pero ang mga tao, tios, ang tilapia, nagkakatirigbao, kaya kamahal na. Kaya, sige sana kita, pag-arog po kaya ng dalagan, kamo mga politiko, nagraray na kan buhay. So mga tao nagtitirios kamo ang mga patios sa mga kababayan niya to. Na kung tol-tolan sa indong mga kaisipan, hindi magpapara kurakoto na gayo. Ang kwarta kan gobyerno, ang kwarta kan tao. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Oy, good morning man ki retired Air Force Alex Celeste, ki Grandi, asin man ki dating kagawad Lou Villeno. Naliguanin Villeno TV sa Unip High School Batch 87. Marin man daw kita dyan makalaog sa TV ni dating kagawad Lou Villeno. Nalaman pati nagpaparamdam sa Unified School Batch 87. Maray pa si Freddy Panga pero yung buhay na buhay. Kumaili ako ni Freddy Panga doon sa DPWH 5th Engineering District and Camarines. Ato dan daw nga ta. Ikuuran kaya nga. Tinawa na nga ako ni DE. Pinahilingan pa ako ang kwarto. Ipambira niya. Tinawa ka na pa lang. Kaya mo na ako pagparapahalatong ligdi. Malakas pala ini si Freddy Panga sa Unip High School Batch 87. Yun po ang pinakamalakas na empleyado kan DPWH.
regional office da siya. Tinagray na buhay god. Kaya nag-i-inspection man da siya kan mga project kan DPWH. Pero piga riris ako, ano na niya ko itong paakal dyan sa Banuan kan buhi, kang regional office dyan sa Danau. Ano nangyayari? Daman nga kayan si Mayor Lacostica nga, pinabulot baga so pang-akal. Yan man nga sa Banuan kan nabuwa. Amak mo nga, sumabi si Mayor Persembulan. Iglilinigan mo nga, so irarom kan tulay dyan sa San Miguel. Mayo na nga kang matambakanin mga ragpa. Digdi sa Banuan kan nabuwa. Diyan na lang yan hindi bugtak sa ibabaw kan tulay. Problemado si Freddy Panga sa mga mayor. Digdi na rin ko na eri. Ay ano man nga mga rason ini kan mga mayor. Ya, maray kan si Freddy Panganan mag-congressman digni sa 5th District kan Camarines Sur ta ma-resolveran ang mga problema. Amak mo yan kung igwanin congressman ang Unip High School Batch 87 sa paagi ni Congressman Freddy Panga. Si Ram sana. Sabi kan si Judge Timothy Panga, guragan man ngaring pinsan ko. Ako mga congressman. Magday nga niya nagkatarakot ng mga empleyado ng DPWH, mga mayor, digdi sa ringkunada, indaman sana. Naturol-tol yan kung si Freddy Pangaan congressman ta. Pati ang Unip High School Batch 87, hayahayan buhay pag di December. Tamak mo magkaigwa kita nin congressman. Sasabihin, iba ito. Medyo maputi-puti sana ni si Freddy Panga sa Unip High School Batch 87. Pero maasahan man pag abot kan mga okasyon. Dalion ining magen runner para bakal in purog. Kaskason ang dalagan. Tapos ay nga patak-patak na nga kita rugang-rugangan ta pangyaring inomon. Ay pambihira pag-arog yan. Di nagrahay na kan buhay kan bats. Sa ultimong mga bats kakaigwanan ng korupsyon, yan ang problema. Disiplina ni Freddy Panga. Interest na dahil pa sa congressman, linigon mo na niya. So, Unified School Batch 87, anong nangyari? Kan sinasabing nawalat na pundo. So, iba pati duman na opisyal dahil na mga nagpahiling duman sa teripon-tipon sarong ni classmate, batchmate Pinky Gascon Renard. Anong nangyari? So, saro duman na babaeng nga na sa basbati karon nasusula. Kaya maski mga batch baga pag igwanin reunion igwan naman po nin anomalya ba kung saan mga politiko. Ay masakit talaga pag kwarta na ang pinaggaranan ngara na kwarta. Yaw na dyan ang mga tentasyon bako man politiko nagiging kurakot na. Ay masakit. Isipon, dipisil pag-arog po ken ang dalagan digdi sa tuyang nasyon. Kumbaga, iba maray siya na sa koleksyon. Pero pag abot sa pagtaunin ayuda duman sa mga nagtitirios, mayong nangyayari. Nalalaog na nin tentasyon pag ngaran na nin kwarta. Ribo pa sana ito dahil pa ito milyon. Nalaog na tulos din mga tentasyon sa opisyal kanyon High School Batch 87. Kaya antes mo kita magpadagos sa tuyang programa nagkakapiraliwat na mga hanap buhay. Char
Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa lumipas siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. Right Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipas siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. Mas tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine, bilib sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dude. Smart dishwashing paste ko! Smart Dude. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon,
Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Igwa na kitang 35 minutos makalampas ang alas 9 nin pagkaaga. Medyo nagkukubog-kubog pan boses ko ngunya na. Palibasa malipot. Si Karundang Rakil nagpaparaangat baganin tuma. Ay kan sa mga tumador. Ito nagloloya-loya na ta. Tinatamaan ba kita ni nervyos maski di nagtutuma? Yan pala sa Itangon, nagkaigwa man in project an DPWH Regional Office 5 Bicol na solar powered water system provides a sustainable water availability solution for the residents of Barangay Itangon, Bula, Camarines Sur, providing them with safe, clean, and potable water. Di nagray na. Lang sabi mong kaining nag-comment, focus on road development. Yan lang. Ito pigiling ko garumayong tinampo. Bagay ko niyang kayan. Patubig bako man tinampuan kay puwan dyan. Sa Banwan po kan Bula, lalong-lalo na dyan sa Itangon, masakit ang tubig. Nagabugtaka naman in barikada ka na Local Disaster Risk Reduction Management Office duman sa batuan na tinampo harani sa Mary's Woods, Marinawa, Batu, Catandeanes. Matapos magkaigwanin rock slide, kasunod man kan mga pag-uran sa lugar daraman kan Shoreline. Nag-abiso ang ahensya na posible pa man ang pagbagsakan na darakulang gapo. Dawa nga ni nakaagi pa man ana iba, pinag-iingat ang mga motorista sin residenteng magagawi duman sa naunang bita ng lugar. Hoy, kumusta man ki Manay Pinagunawon asin man Manay Hilda Rambuyong dyan po sa Santa Teresita, digdi po sa siyudad kan Iriga. Diyan man sa Banwan kan pili sa kuyang mapinsan dyan ki Sandra Baracena del Socorro. Ki Manoy Idilito Baracena. Yan po sa Ayugan, Ocampo, Camarines Sur. Lokal na gobyerno kan syudad nin Iriga igwapo nin Lunsad team na pinamamayuhan ni Engineer Nona Vanessa Santiago, presente man sa proposal sa ginibong coffee table book featuring Iriga City's
intangible heritage to Mayor Rexy Oliva during consultative meeting. The project, which is part of the Lunsad project grant from the Department of Trade and Industry, aims to celebrate and preserve the city's rich cultural traditions. The meeting held at the City Mayor's Office was attended by ICHAT Head Engineer Nona Vanessa Santiago, DTI's Provincial Account Officer and Senior Trade Industry Development Specialist, Ms. Madel Alacar, Sir Frank Piñones, Acting PIO Eileen Alperes, and the prospective publisher who presented their portfolio for the project. The proposal outlined the vision for the coffee table book, which will document Eriga's unique cultural practices, local customs, and heritage. Mayor Rex expressed full support for the project, recognizing its importance in showcasing the city's cultural identity and preserving it for the future generations. Tapos ini pong Mayor Rex Oliva personally witnessed the live activation of 2 new LED billboards yesterday, January 8, marking a significant milestone in the Arriba administration's efforts to enhance public information dissemination. Located at the Eriga City Park, 1 LED billboard is strategically placed beside the ceremonial grandstand, a prime spot for public gatherings, while the other is positioned at the corner of the park in front of 223 close to Lucky Grocery. During the live launch, Mayor Rex, together with City Administrator Attorney Maharlika Ramon Wapirina II, City Architect Jake Alvaro, and Acting PIO Eileen Alperes, ensured the billboard's successful operation, which are now set to deliver real-time updates, government announcements, and event information to residents. This initiative underscores the city's commitment to utilizing modern technology for transparent and efficient communication, fostering better community engagement across Eriga City. Padigdi na nagluwas man sa sarong news local tabloid dyan po sa Banawan kan buhi, soaring the heights the Dr. Eli Z. Yapan way before his admission to the Sisters of Mary School in Silang, Cavite. 12-year-old Eli Z. Yapan was asked about the occupation of his mother, to which he answered with wide-eyed innocence, lavender. He was laughing at himself when he told the anecdote to the news magazine, correcting his mistake that with a very limited vocabulary, with very little exposure to the bigger world, the young boy thought that lavandera's English equivalent was it, lavender. Now he is more than that. He has soared to heights, a fact that makes him the most respected offended official of the local government as municipal budget officer of Leyte. The Doctor of Philosophy holder who majored in public management, was Development Academy of the Philippines scholar who completed its public development management program last month. Dr. Eli Z. Yapan was one of the 18 in the 6th batch Kahidlaw who completed the DAP course, and the only Bicolano from all Bicol government offices to make it. He submitted an innovation project requirement before the DAP certificate called Sabuwi, a vernacular term which means in Buhi. Sabuwi is an acronym that stands for Sib Buhi, reducing waste in the environment. With the concept was born Rigsang, another vernacular term for the trust or garbage, and also an acronym. Reduce the increase of garbage for a sustainable and nurturing globe as
that he has acquired more vocabulary and more ideas which public servants can and should learn from. Sabawi is the sum total of his experience, vicarious or actual, from his various assignments in the LGU, either as officer in charge of the MPDO Municipal Planning and Development Office or the Menro Municipal Environment and Natural Resources Office. He held these positions in concurrent capacity with his Plantilla Budget Office. Sabawi was designed to derive income from the constituents who want only through their garbage anywhere, everywhere, without regard to keeping the environment clean. Yapan is the first boy known to pass the ENP, or the Environmental Planning Board, exams after graduating from the masteral course in public administration at the University of Northern Philippines in Northeastern Philippines in Iriga City with the highest honors, summa cum laude. The same Latin honors achieved in his Doctor of Philosophy in the same university. How he took all this while working for government as a true backstory of discipline, time management, which he learned from the Sisters of Mary School, where prayers, studies, and gardening were the daily stop in all the years he spent there. In the same Catholic run school, he took up mechanics, computer, refrigeration, and air conditioning, which prepared him to live outside of academics. Soon after stepping out the Cavite School, he worked as a casual employee of the LGU as playground until he reached the highest appointed position with some influence of politicos, but always with the unquestioned qualifications. I think I'm the only LGU employee who was assigned in all its offices, and he had no complaints because I enjoyed the experience, a playground of more than 20 years, as he parted by saying that he realized that all these were to become his credentials. All in God's glory, in his perfect time. Dr. Yapan is a Bachelor of Science in Business Administration, graduate from the University of Nueva Cáceres, career service professional eligible, and the holder of basic competency on local treasury eligibility. Still, he remains humble. His life revolves around his wife, Salve, and only child, Ellie Jan, and the church. Present, he chairs the Parish Pastoral Council at the Parish of St. Francis of Assisi, as lay minister, even as he spent his weekends all year round. Dr. Yapan is a member of the Philippine Institute of Environmental Planners in Camarines Sur, a trustee of the Association of Local Budget Officers in the Bicol Region, and Vice President of the Association of Local Budget Officers in Camarines Sur. Who, with a work ethic sadly absent among government employees and officials, he beat all odds because I put God at the center of everything. He equipped editor's note, Sabawi, as a concept will be thoroughly discussed in his Newsmag's coming post. Ay, dyan pampalan sa Banuan kan buhi. May naaraman kita dyan. Kaya palan, karoon ay ma-i-release itong inuutang kan lokal na gobyerno kan Banuanin buhi. Itong 650 million pesos. Taday man palan aprobado pa ang itong comprehensive land use plan kan Banuanin buhi. Sa LUP, itong pigdagbabasihan kan sarong LGU para ma-implementar po ano man ang mga proyekto. Kaya ini man pala na karoon naglalakaw kayan si dating kagawad Salvamante. Subuot, saro ini sa nakikinabang na dahil maaprobaran ang CLUP. Nalalaygay ang approval pambihira. Anong nangyari dyan sa Banuan kan buhi? First class municipality dahil aprobado ang CLUP. Santissima. Kaya yan po ang istorya sa Banuan kan buhi. Na dahil pala na-implementar nin kumbaga nintultol ang mga proyekto dyan. Paagi ni Mayor Lacoste, dahil pa nga ni aprobado ang CLUP dyan. Haloy na po, bagang panahon yan. Panahon pa ni dating alkalde Margie Moran Aguinildo, pinagdara na bagayan, sang ko ng panlalawigan kan Camarines Sur. Sabi, aprobado na. Anong nangyari? Pero moro-moro sana pala ang pag-aprobar kan CLUP dyan sa Banuan kan buhi.
Kaya sabi kan sarong masasariga na impormante na paabot sa sakuya, ano man niya makakautang, ang lokal na gobyerno kan buhinin 650 million pesos. Samantalang yan, dahil man nga na-aprobado ang CLU pininda, ay santisima. First class municipality, dahil aprobado ang CLUP. Yan, mag-isip-isip ang mga taga-Banwaan kan buhi. Ano taarog ka yan? Ngayon, Banwaan kan na aprobado na. So, 650 million pesos na uutangon para da sa terminal. Kurag-uragan talaga si Mayor Simbolan. Pero, dahil magtamyang, kontraman ba kasi ibang mga konsel ka ito? Ano nga ito, mautang? Anak, mga 650 million pesos utangon kan Banwaanin na buwa. No man, yan si Mayor Simbolan para sa nangyay sa terminal. An bobuktakan pati nga kan terminal, kaumahan, laboy. Ay pambihira pag-arog po kaya ng mga kaisipan. Kaya minsan makakuasa na ni kwarta ang lokal na gobyerno. Yan sarong Banwaan o syudad, mautang permi, milyones isasakripisyo ang pagkabuhay kan mga namamanwaan. Dapat inipuan na isipon kan mga politiko, bako saan ang basta magparautang. Ang problema dyan kung mayo man pating nahihiling na magaw na proyekto sa mga inutangan. Magsasaper sa mga tios na syudadano o taga-Banwaan. Siyempre, sinda baga nagbobuwis. Babawiin na naman sa buwis dyan sa sinambit na mga Banwaan. Maray kung nahiling na magayon na nahaman na proyekto, nagdadagos talaga duman sa proyekto, magayon ang implementasyon. Pero kung nagdadagos man sana sa nagkapira, ibinobulsa, ay masakit yan. Mahirap man ka mo sa sendong mga konstituentes. Minsan kadakol pong mga proyekto dito sa tuyang nasyon, sa tuyang lugar na pinupunan dahil man nagkakaharamanin tultol. Kung arog po kayan, tapos grabe pa ang utang kan sarong lokal na gobyerno, ay dipisil yan. Sa iriga na inaabangan ta, sabi ka ito mautang man ang iriga. Itong manunungod baga sa bagong Central Business District. Nasabi ipuput up dyan sa Aranican na terminal kan iriga. Out pa man lugod mangyaring od kunya na taon. Itong aning rice section na pinag-repair sa kudkunyang baga dahil pag-irara ito na bubuksan na dapat pakinabangan man kan mga paratin data ng marangwal na baga ito syudad nakatap si Torbe pati ito mga parapapadyak daan na mga partingan sabi kan mga parapapadyak kan nagdadangadang po sa Pasko sa kabagong taon. Kaya nga man ay nagpartinda sito nataparkingan man nga ito nama anggot o tugang ni di puntong pag-iriba midigdin marbaruga nagpapadyak kaya ginibo so agihan dumana ay pinarking ay pambira niya akong buhay sa iriga. So mga market enforcer man, sige sa nantaro tirindog, o restorya, tiripuntipon. Kaya manao sa merkado, ito pa nakalib si market supervisor Fatima Adayo.
Kaya, wag kong makangalas na araw kahit sa nangyari. So, policeman, sagin man lang higpit. Pag-abot sa parking area dyan sa sentro. Halos papiring-piting mo na itong ibinubugtak na tubong. May nakabugtak no parking. Estado ko pati sa mga pulis. Ay, di kayo dyan maggarahe. Dahil mga manay na may nakabugtak yung kadakulag karat lang bilog-bilog. No parking. Wasa, ang gusto man kan mga pulis, koleksyon. Ay, ano na pati ang mga pulis, ang mga paradakop digdi sa Iriga, na ulakitan kan plasada. At ang parking area, dyan sa Porokan Mall, paplasadahan, 10 pesos. Tapos ito man na atubangan kan mall, paparkingan kan mga 4 wheels, 20 pesos ang plasada. Ano yan, mga paninda ang behikulo digdi sa Iriga. Dapat magpasar nin ordinansa ang lokal na gobyerno kan Iriga kung ma-implementar kan paghagad na yan sa mga nagpapark yan po sa sinambit ng edipisyo. Dapat ang edipisyong yan may parking area. O, araw gunindo sa naga, taan na sarong dakulang mall dyan, igwa bagang parking area, pero mabayad ka. Kaya ito dahil man niya nagsisingil. Pag nag-park ka dyan sa sarong pinakadakulang mall sa syudad kan naga. Hindi man na Iriga, inaarog man. Nan mga nakapark nga ning motor, pigpapara tahuban sa nanin karton. Doble pati ang plasada. Mahagad man sa para tahob nin karton, duman sa ano yan, mga motor. Ata, nagtaon na nin plasada ang 10 pesos, duman sa market collector. Ay, ano na pong daralagan tayo ni Online Iriga City? Ano daw ang masabi kay ni Attorney Wap? Ba kung puro sa nakita koleksyon, pakarayon tama ng serbisyo, tas sa tuyang mga kababayan, mga Irigenyo, na nanghirak na baga, o aminon tana, nangon yan, dahil na nagpaparatiket. Alam, barlanggado bagang entero ang kasentruhan kan Iriga. Magbuot kung sa ina sa parking. Kung isay ang gustong magpark, dawa sa lugar, open. Basta bako duman sa ano yan, pinaghahagadan nin plasada, sigurado ka mo duman na aabuton ka mo kan paniningil. An punto tadigdi, pakarhayon ang parking dyan po sa sentro kan syudad. Sa entirong narisa po yan kan ibang mga taga banwaan na pagtaray digdi sa Rinconada area, ano man yan Iriga, na bang kabarlanggado. Ito nga kan panahon ang alkalde dyan, si Mayor Madil, bako man arog kiton. Dahil ko yan niya ko masisimbag. Ang makakasimbag kayan, ang chairman kan Committee on Public Utilities, si Consi Nicky Lagrimas, ininan panahon na mahusay mo na parking area dyan sa Iriga. Nagpasar ka na ordinansa na makakatabang sa mga mapark. Kunyan mambaga ka mo, kumbaga sararo. Madali isa naman yan aprobaran. Man yan makakakontra si Consi Gigi Vargas. Ano man yan maginebo kung majority. Yan pigpaparaisip, majority. So minority, dahil man dinadarang. Kaya goodbye, Iriga City. Basta importante, kung kitang arriba, mahala man ka mo kung anon mangyari sa Iriga.
ko kaya na naobserbaran niya to. Tan mga para trimobile nagaangal man. Sabi nga sa mga promisa ka ito. So classmate ko pati ang nagsasabi. So yun high school batch 87. Mga promisa nga ka ito ni Vice Mayor Edsel Di Maiwat. Papakarhayon nga pagtaunin prangkesa. Duman sa mga trimobile ay inda nga ya. Nagkad nga ni ngayanguan na iba dapat sticker. Anyari, Vice Mayor Edsel Serrano Di Maiwat, kamo na nagkakapot kan sabi nindo, Trimobile Franchising Operation. Ayun na buhay tapo ini sa Iriga. Bueno, inabot na po kita kan oras kan tuyang pamamaaram na kay Banya to sa pagpaabot ng informasyon si Glinda Biares, asin man Raquel Caceres. Lado technical si James Oco, sa information si Dun Cabrillas. Duman sa transmitter si Tony Matic Saison. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pagantabay.